Pepe, narito na ang iyong ticket at ang iyong pasaporte. Salamat po, Chong Antonio. Jose Mercado? Bakit po ito ang ginamit ko? Akala ko po ba ay retired? Sa ngayon lang naman yan, Pepe, para hindi ka na masundan ng mga opisyales. Pagdating mo ng Espanya, gamitin mo na ulit ang Rizal. Umasa kami sa iyo, Pepe. Sana'y hindi mo kami hihiling. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Kamusta nga po pala si Leonor? Naroon siya sa kanyang mga pinsan. At wala siyang alam ng mga balak at gagawin mo. Mausay ako yung manulat. Sana. Yun ang sabi nila. Pero ako, hindi ako marunong magbasa. Hindi ba't palagi kayo pinapahamak na sinusulat niyo? Dahil sa mga private. Ayun naman pala eh. Bakit hindi kayo tumigil? Gusto niyo ba ganito lagi kayo ng kulong? Edukado pa naman kayong tao. Ang taas-taas ng pinag-aralan. Dami-dami yung nalalaman. Pero nasan ka ngayon? Tignan mo ako. Walang alam. Wala akong kaaway. May pagtatapat ako sa'yo. Noon, ang akala ko edukasyon ang pinakamahalaga sa tao. Pero depende pala yun sa kung ano ang pinag-aralan. Merong edukasyong nakakabulag. Ngayon, nakikita ko na. Hindi sapat ang edukasyon lamang para makita ang isang rosas. Da. Sige, ikaw naman, Pepe. Da. Mahusay, Pepe. Ang hinihingi lamang ni Padre Burgos ay ang pagkapantay-pantay ng mga Pilipinong padre o Kastila. Ngunit tatang, hindi makatanong ang ginagawa nila. Tama na, Pasyano. Simula ngayon, ayoko nang mabanggit ang mga pangalan na yun dito sa pamamahay. Nana, may naisip lang ako. Bakit bawal kami sumali sa usapan ng matatanda? Bakit pag kayo mga matatanda, pwede naman sumali sa usapan namin? Nasaan ang katarungan doon? Pepe, utapang pang matanda ito. Sige, kumain ka na. Usapang matanda? Wala pa naman upod si Kuya Pasyano ah. Pepe, huwag mo masyado magpatawa dyan. Sige, kumain ka na. Ngunit Nana, ano po ba yung hindi makatarungan? Ano bang naintindihan mo sa makatarungan? Sige, kumain ka na dyan. Hindi makatarungan ang sinelas kung matman mo. Benaki! Huwag po! Maawa po kayo! Maawa po kayo! Maawa po kayo! Noon ang mga Pilipino bigyan sila ng pantay na karapatan. Ngunit sa halip, binaratangan sila ng mga Suprego at pinapatay. Na Padre Burgos, Gomez at Zamora. Malamang ay hinahanap na ako ng mga Kastila dahil sa mga oras na nakatira ako kina Padre Burgos. Manibigin ako niya. Asan si Leonora Alonso Mercado? Anong kailangan niyo sa nanang? Nanang! Nanang!
paglilingkod ko sa inyo mga Guardia Civil. Sandali lang po! Sandali lang po! Ano na? Sandali Anong ginagawa mo, Pepe? Akala ko ba gusto mo mag-aral? Opo, tata. Pero bakit kailangan ko mag-aral? Eh, pwede namang sinananggalang ang magturo sa akin dito sa bahay. Hindi lahat ng bagay matututunan mo dito sa bahay. At saka huwag kang mag-alala, Pepe. Dadalawin naman kita. Saka, dapat marunong ka na mamuhay mo mag-isa. Di ba, Marciano? Opo, Tay. Oo nga, Pepe. So, kung mas makakabuti yun sa'yo. Sige na. Sige na, dito mo na yung ating yung kapatid dito. Naway mag-ingat ka sa iyong paglalakbay, Pepe. Adios, Pepe. Adios. Nang ako'y mapadpad sa Espanya, nag-aral ako sa universidad sa Central de Madrid noong 1899. Sa lugar na iyon ay walang guro na dinidiskrimina ang aking kaalaman. Senyor Ibarra, matagal po kayong nawala. Hindi niyo na po alam kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Meron ng mga kilusang nagsisimulang lumisan. Simon, ikaw si Basilio. Kayong mga kabataan, nananaginip pa rin kayo. Humihingi kayo ng isa pang pantay na karapatan, ngunit ang hinihingi niyo ay kadena. Sa tingin niyo ay Kastila din kayo? Pero hindi. Hindi niyo nakikita na ang pinapatay niyo ay inyong sarili. Paano na lang ang inyong kinabukasan? Isang bansang walang kalayaan at pagkatao? Ang lahat ng inyo ay hiram, pati na ang inyong detekto. Viva Murayta! Viva Murayta! Viva Murayta! Hey! Viva Murayta! Libertà! Libertà! Viva Murayta! Libertà! Libertà! Murayta! Libertà! Libertà! Viva! Libertà! Libertà! Mga kapatid, nais ko sanang buksan ang ating organisasyon. Hindi maaari. Isa itong pribadong organisasyon. Sapagkat tinatanggap natin ang mga gawa ng ating mga matatapang na karasulat. Hindi dapat buksan ang ating organisasyon at baka tayo malagay sa panganib. Humihingi ako ng kapatawaran. Ang aking akala ay pambansa at hindi pribado ang nasunod. Ang ating hinihingi ay para sa ating bayan. Pepe, sandali! Hayaan mo na sila. Ikaw pa rin ang siguradong magiging pinuno. Salamat, ngunit hindi ko nais maging pinuno. Mas mabuti pang siya na lamang ang maging pinuno. Pepe, marami kaming umaasa sa iyo. Cabezang Tales. Those who have read the first part of this story will remember, perhaps, only. Oo. Ngunit mga gahaman ng mga private, mga sikim na opisyal, sila ang naghahari sa bayan. Dudulog tayo sa Espanya.
Ngunit papaano, bingi at mga bulagang mga taga-Spanya, hindi nila nakikita o naririnig ang ating pagdurusa. Mga kriminal ang naghahari sa atin. Ginagawa nila tayong parang mga hayop. Kailangan na natin kausapin ang ating mga kasapi. Mabuti pa nga. Hindi ka na. Akin kayong ipinatawag mga kapatid para tayo ay magsimula ng lumaban. Alam ko na natatakot kayo, ngunit hindi nyo ba naisip na ang ating mga anak, ang ating mga asawa o ang pamilya ay pwedeng mahirapan at abusuhin? Tinanggalan nila tayo ng karapatan. Papayag ba kayo doon? Hindi! Sana ba kayo lumaban? Oo! Lalaban na ba tayo? Oo! Taas ang inyong mga sedula. Atin itong punitin. Punitin ang mga sedula. Punitin! Punitin! Laban ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! 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 Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Kailangan mapausahan si Rizal sa kanyang mga sinusulat. Ito ay nag-uudong sa mga tao na mag-aklas sa pamahalaan. Oo nga, kung hindi dahil sa kanyang nobelang Nolimitan Nire at El Filibusterismo na naglalaman ng pagtuligsa sa pamahalaan. Ang mga Pilipino ay hindi nagkakaroon ng lakas na loob na sumalungat sa pamamahala ng Kastila. Jose Rizal, ililipat ka na namin sa Port Santiago. Ligpit mo na ang iyong mga gamit nang tayo makalis na. Ayon sa mga ebidensyang papeles at testimonya, napatunayan na si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rionda na nagkasala sa harap ng korteng ito sa ilalim ng pamamahala ng siya ay ang pangunahing tagapagtatag at buhay kaluluwa ng inusiksyong Pilipino, tagapagtatag ng mga samahan, pahayagan at libong nagpapaapoy at nagpapalaganap ng mga ideya hinggil sa mga revolusyon. Dahil dito, siya ay nasasakdal sa kasong rebelyon, sedisyon, konspirasyon, hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa nasasakdal habang siya ay nakatalikod sa mga soldadong Kastila. Ito ay patutupad sa ika-30 ng Disyembre ng taong ito sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice of the criminal will also be executed. Preparar! Consumatum est. Get all traitors! Viva España! Viva España! Viva España! Viva España! Pagdating mo ng Espanya, gamitin mo na ulit ang Rizal. Umasa kami sa iyo, Pepe. Ano ba kayo? Oo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Ay, may gamit. Babae ba? Hindi ka ba? Hindi ka ba? Nangihirit ko ng Action! Okay na yun. Itaas ang inyong mga sedula.
Atin itong punit. Punitin na. Itaas na yun. Sige. Sige, nakataraas na lang. Ano na? Tama na ka siya, no? Ngunit papaano, bingi at mga bulagang mga taga-Spanya, hindi nila nakikita o naririnig ang ating pagdurusa.